Corruption ang question number 3. Ayon sa pagtataya ng Deputy Ombudsman, nasa 670 billion pesos ang nawalang pera ng bayan noong 2017 dahil sa korupsyon at 752 billion pesos naman noong 2018. Suma total 1.4 trillion pesos sa loob lang ng 2 taon. Lumalabas po na 20% ng annual budget ng pamahalaan ay nawawala dahil sa katiwalian. Ano ang konkretong hakbang na yung gagawin para tugunan ang nagpapatuloy pa rin katiwalian sa ating gobyerno? Kung may datos na yung sinasabi mong ahensya, umanda na kayo bilang naaraw ninyo dahil papanagutin ko kayo lahat. Lahat ng tumira ng pera na yun. Pag ako naging presidente. I will not tolerate those things. Hahabulin natin sila. Yan ang number 1 advocacy ko. Number 1 sa plataforma, talagang itama yung gobyerno. There's a lot of fixing to do sa government natin. Why? Government lahat ang pinagsisimula ng problema, nabanggit ko kanina. At yung mamamayan natin, over time, nawala yung tiwala sa gobyerno dahil nakikita nila, alam mo, yung publiko, susunod lang naman yan eh. But pag gobyerno nangunguna sa korupsyon, talagang walang susunod na mamamay. Mahahawa pa yung ating mga kababayan, lalo yung pribadong sektor. Overregulation at pagkatapos yung nakikitang talamak na korupsyon, dapat talaga i-correct ito. Ako, I've been very consistent in this regard, Jessica. Ako sinabi ko na kanina, Jessica, na yung sa akin yung transparency number 1. Transparency, accountability, and people empowerment. Pero yung transparency, yung una kong gagawin ay yung full disclosure policy. Nung ako ay congressman, ito yung pinakauna kong bill na final. Na lahat ng government processes, lahat na binibili ng gobyerno, dapat i-make public para nade-deter yung mga overpricing, nade-deter yung corruption. Tapos dapat yung lahat na guilty of corruption maparusahan. Napakabagal ng ating justice system. Kaya so many people get away with it. Yan po ang dahilan at punot dulo ng paghihirap ng sambayan ng Pilipino yung korupsyon na yan. At ang pangarap ko na makita lahat sila sa loob ng kulungan. Hindi, I will not compromise. Magdasal na lang talaga sila na hindi ako manalo kasi pag nanalo ako, sisiguraduhin ko na ang lahat ng mga nagsasamantala sa ating mga kababayan, nagnanakaw ng pera sa ating gobyerno, mapasok ko sa kulungan. Lahat yan. Wala tayong pagbabago kung nandyan yan sila palagi.